What is context? Alamin natin. Ano ba yung nasasabi ko laging context? Yung kapag ikaw ay nagbabasa, pag ikaw ay nagsasalita, pagkatapos mong magbasa ng scripture, sabi natin, out of context ka naman eh. Okay? What is context? Context, lahat na nakapaligid sa isang talata na tumutulong para maunawaan ito ng tama. Pag sinabing nakapaligid sa talata na yung binasa, halimbawa may nakapukaw sa iyo isang script, isang talata sa Bible, at gusto mo siyang maintindihan, interpret siya. Kailangan basahin mo yung simula pag yung after, yung pagkatapos. So hindi mo siya pwedeng mag-go ka lang, mag-focus ka doon sa scripture na nagustuhan mo at i-interpret mo siya. No? So, lalabas niyan, pwede kang maging out of context. Kung gano'n, sana matsambahan mo na yung mismo yung context na pag-interpret mo, mismo yung sa scripture na binasa mo. Pero yun nga, mahalaga ang context muna. Hindi po tayo pamatsamba-tsamba sa pag-intindi ng scripture o pag-interpret. Meron pong tatlong pangunahing uri ng context. Ito. Ano ito? Tandaan nyo ito, o kaya imarka nyo nito. Yung tawag na immediate context. Huwag nyo kalimutan yan. Immediate context. Mga talata bago at pagkatapos. Pangalawa, yung tinatawag ng book of context. Layunin o tema ng aklat o ng chapter ng binabasa mo. Mahalaga yan para maintindihan mo. At pangatlo, natawag na historical and cultural context. Para hindi po tayo ma-out of context. Panahon, kultura, at audience. Mahalaga po yun. Yung binasa mong scripture o verse, sino ang kausap? Sino ang pinatutungkulan? Ano ang kanilang kultura sa panahon na yan? Huwag mong ipipilit yung kultura natin sa panahon natin ngayon sa binasa mo. Dapat yung Bible, yung scripture, ang masusunod. Amen? Dapat ang pagbasa natin ay exegesis, hindi eisegesis. Huwag kang pa-isi-isi. Okay? Okay lang yung minsan, mas maganda minsan yung X. Kaya minsan ay broken hearted tayo sa X, pero minsan maganda siya minsan mag-exegesis. Okay? Naintindihan niyo mga kapatid? Masamahan na natin para hindi kami masyadong seryoso. Basahin ang buong paragraph, hindi lang isang verse. Halimbawa ito. Madalas natin ginagamit, I can do all things through Christ. Tinatapos natin yan, magkakaroon tayo ng interpretation. Pag sinabi, I can do all things, magagawa ko lahat ng bagay ngayon. Walang imposible sa Diyos. Yes, walang imposible sa Diyos. Pero ang tanong, yung Philippians chapter 4 verse 13, sinasabi na ito na, I can do all things through Christ. Yung ba talaga ang context niya? Yung ba talaga ang ilalaman ng kanyang salamat po. Welcome po sa gawain ng Diyos. Yes, yes God. Thank you Lord. Nakikita ko yung mga diba ko. Sarap pala yung ganito. Sarap pala yung pioneering talaga. Okay, pag medyo marating, medyo umulokso ang aking puso. Amen? Okay ba yung puso ko ba? Okay. Kita mo yung sulta. Very good. Okay, kasi nagpaka, ng isang araw. ECG up, ano yun? ECG. To the echo. Kaya nga ngayon, narinig ko pa eh. The echo. Ay, ito lang po. Tuloy natin. Gusto nyo matuto kung paano mag-interpret ng Bible at maintindihan ng Bible na binabasa ninyo? Ayan. Kaya, Philippians chapter 4 verse 13, ito yung halimbawa ko. Madalas kasi ginagamit para sa success ang verse na ito. Alam ko, meron siyang gustong gawin. Meron siyang gustong ma-achieve. Sabihin niya, I can do all things through Christ. So, bisan, gasgas na to eh. Nagamit lagi ito eh. Pero ang tanong, ayun ba talaga ang context niyan? Okay, para maintindihan natin, basahin natin yung before at yung after. Basahin natin yung 11 tsaka yung 12. Sige, pakiano ka sa monitor. Okay, mag-aaral tayo. Yan, kaya ready na ako ng Bible talaga kasi hindi na gumagalaw itong aking ayan. Philippians chapter 4 verse 11 and 12. Dito mo makikita yung context niya kung bakit sinabi ng Apostol Pablo yan. Ayan, pakibasa nga.
Ayan. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan kapag sa aking natututuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaraman. Well, marunong ako makabawi at marunong naman ako magpakasagana. Sa bawat bagay at lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Amen. Okay. Nabasa natin yan. Sa tingin ninyo, ano ang context ng Philippians chapter 4, verse 13? Ayan, nabasa natin. Bigyan ko ng idea para malaman ninyo kung ano yung context. Bakit sinabi niya Apostol Pablo yun? Na I can do all things through Christ who strengthens me. Ano ang context tingin ninyo? Tumingin kayo doon sa punto. Malinaw. Ha? Yes, very good. Yan. Contentment. So, ibig sabihin, hindi yan tumutukoy sa on the spot na blessing o kaya naman on the spot na ano yun, parang si Hope na kapag nasa panganib biglang lalaki. Hindi ganon ang interpretation ng Bible sa Philippians chapter 4 verse 13. Sinabi na Apostol Pablo yan, ang context niyan ay contentment. Yan. Contentment in suffering. Na kahit ikaw ay nasa suffering, ikaw ay nasa pagsusubok, problema, kaya kasabasahin nyo muna kasi mabigat yan eh. Okay? So, 2 minuto, hanggang matapos tayo. Ayan. So, hindi yan instant victory mga kapatid, ha? Kaya medyo ngayon, iwas-iwasan natin ang paggamit niyan. Lalo na kapag meron kayong kaharap na marunong sa Bible, alam kung paano gumamit ng context, bubulong yan. Out of context naman. Mga Jesus the Only Way Family Church, out of context. Mga kapatid, wag sana. Kaya nga meron tayong Reading Sunday. No? Kasi para dito mag-aral tayo, matuto tayo kung paano magbasa ng ating Bible. Kasi ang Pilipinas, wala yatang bahay na walang Bible, maliban kung ATS siguro. Siguro kahit ATS, nakikita ko, pag meron din eh. Susubukan basahin. Ang problema, hindi sa kawalan ng Bible, kundi sa kawalan ng understanding. Okay? Ayan. Gagamitin niyo ba yan? Yung Philippians chapter 4, verse 13, kapag gusto niyo lumakas yung katawan ninyo, magkaroon kayo ng kapangyarihan. Hindi, dudo ko yan sa contentment. Okay? Mamaya, pwede kayo magtanong mamaya. Ang lesson dito, huwag putulin ang verse sa gusto mo na marinig. Diba? Ephesians chapter 2, verse 8, 9. Ayan, marami nagkakamali dyan. Ang kaligtasan ay biyaya. Ang biyaya ang kaligtasan. Wala kang, hindi sa iyong gawa. Yan. Kaya hindi mo kailangan gumawa para ikaw ay maligtas. Tatapusin nila dyan sa 8 tsaka 9. Hindi na nila mabasahin yung 10. Kasi sa 10 nakalagay doon, ikaw ay nilikha para sa mabubuting gawa. Parang labag doon sa ano. Okay? So, ganun po pagpabasa mga kapatid, ha? Pagka medyo natukso ka, na makita mo isang scripture, wow, ganda nito, ha? Pero basahin mo muna yung before, tsaka yung after, kung ano yung context. Okay? Okay ba, children? Amen. Number 2, yung tatawag na book context. Ayan. Tanungin mo ang sarili, bakit sinulat yung aklat na ito? So, halimbawa, katulad na sinabing Juan, bakit sinulat ang Book of John? Ano ang purpose ni Juan? Bakit niya sinulat? Ano ang context ng buong aklat ng Juan? Kaya nga hindi mo pwedeng gamitin ang aklat ng Juan para patunayan na si Jesus ay hindi Diyos. Bakit? Kasi ang context ng buong aklat ng Juan ay gustong ipakilala ni Juan the Beloved, na si Jesus na anak ng Diyos ay tunay na Diyos. Amen? Kaya pagka meron kang kausap at ginagamit yung aklat ng Juan na si Jesus ay hindi Diyos, ay magandang laban yun. Pasahin mo sa kanya ang buong Juan. Ang goal niyan, ang pin niyan ay pagka-Diyos o pagiging tunay na Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang kanyang thing. Kaya mahalaga yung book context. No? Yan.
Halimbawa, Book of Romans. Book of Romans at yung Book of James. Dito marami ginagawa nila ito, pinapandaman nila ito. Sa Book of Romans, dapat alam mo kung ano ang kanyang context, yung kanyang theme. Actually, ang Romans, ang theme niya ay justification of faith. No? Justification of faith. Ano ba Tagalog ng justification of faith? Pinawalang sala sa pamagitan ng panampalataya. Pinawalang sala. So, yan ang kanyang theme ng buong Romans. Kaya, wag mo siyang i-interpret. Pag minabasa kang specific na verse na malayo doon sa justification of faith. Kasi yun ang context niya. Kakaroon ba kayo ng idea? Yan. Okay, number 2, tingnan mo yung audience ng Book of Romans. Kanino ba ito pinatungkulan? Sino ba ang kausap dito ni Pablo? Yan. So, pag tingnan mo yan ang audience ng Romans, ang Book of Romans ay Jews and Gentiles na nasa Roma. Yan. Kaya ang salvation by grace, not by law. No? Kaya ang Romans, o Book of Romans, yan ay nagtuturo na ang salvation ay by grace, not by law. Book of James, para maintindihan natin, ang theme ng Book of James ay living faith. Yan ang kabuuan niya. Malabasan mo ang Book of James, ang kanyang context, ang kanyang theme ay living faith. Ang audience ng Book of James, scattered Jewish believers. Ito yung mga kumalat, sipangalat ng mga Hudyo, ng mga mananampalataya. Okay? Kaya ang salvation, kaya may emphasis sa works bilang evidence ng faith. So, kaya makikita mo si James ay ituturo niya kasi ang kausap niya ito mga Jews, no? Kaya dapat tungkulan niya na ang salvation dapat meron siyang works, yung resulta. Kaya faith without works is nabago na. Hindi lang natin maganda. Okay? Okay. Kaya ma-emphasis po sa works bilang ebidensya ng pananampalataya. So, hindi magkakontra ang Book of Romans at ang Book of James. No, yung na sa Book of Romans ay justification by faith. Hindi mo kailangan ng ikaw pinabalang sala ka na. Pinatuturo niya sa Pablo. Bakit? Kasi ang audience niya doon ay mga mananampalataya, church, mga hindi. Okay. Yes, hindi magkakontra ang Paul at James, magkaiba lang ang context. Yung kanilang buo na pinapatungkulan ng kanilang pagsulat. Mahalaga yun, mga kapatid. Kaya yung pangalawa natin ay book, context. Pangatlo, historical, pangatlo na pala yung book context. Historical and cultural context. Before, hindi ko ito pinapansin. No, kaya pala ako out of context. Salamat, meron tayong kapatid na bigyan tayo ng idea. Shout out, Pastor Lam. Okay? Hindi lahat ng utos ay directly transferable. Pag meron kang nakita sa Bible na pautos, hindi yan, ibig sabihin yan ay para sa iyo yan. Okay? Kung sinabi ko, sino ang kausap, ano ang kanilang kultura, anong panahon ito sinulat, so ganon. Halimbawa rito, yung 1 Corinthians chapter 11, verse 5 to 6. Ayan, ganun nyo ito. Sabi dyan, so 5, and there are differences of administration. But the same Lord. 6, for if the woman be not covered, let her also be shorn. But if it is be ashamed, ayan.
Masyadong sensitive ko. Akala mo, tampuli masyado ko. Ayan. For woman to be shorn or shaven, let her be covered. Sa Tagalog. At may iba't ibang mga pangasiwa na dapat isang Panginoon. 6. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kahiyaya sa babae ang pagupit o paahi, ay maglambong siya. Dito makikita mo itatawag na head covering. Diba? Hindi naman tayo dito, inosente, meron tayong mga nakikita. Nung ako po ay maliit pa. Yan, medyo malakas ang loob kasi tumas naman ako. Maliit pa. Ay, yung mama ko pa nagsisimba yun, laging merong anong tawag doon? Sa mga gatonda. No? May belo, lagi sila, diba? Yung kanilang mamaraan mo. Ito ay cultural symbol of modesty at authority noong panahon nila. So pag ikaw ay sasamba sa Diyos, ay, o ikaw ay babae, yan. Ito pala yung tatawag nilang symbol of modesty at authority. So unless nito, ang principle ng tatawag na timeless, hindi palagi ito pinapractice. No? Ito ang ginawa dito sa panahon natin ngayon, meron mga nagpa-practice na huwag ka na magpagupit ng buhok. Kaya babawal din ang pagupit ng buhok sa mga babae. Kaya sa panahon na sila ay na-convert ng religion na yon, hindi na sila napagupit. Pero sa in-interview, kaya naman siya, bakit? Intindihan mo ba kung bakit ka hindi nagpapagupit? Sabi niya, hindi. Basta simula lang ako yung ma-convert, hindi na ako nagpagupit. No? Kasi ang haba ng buhok niya. So, ang kultura nila sa panahon na yon, ay kaya nasabi dito, kapag ikaw ay, basahin natin pwede tayo magkamali. Sabi dyan, sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit ang kung kahihiya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya. Yan. Salamat. Salamat sa sponsor. Shout out. Okay, common mistakes when ignoring context. Yan. Itatawag na proof texting. Pagpili ng verse para patunayan ang opinion. No? Kung hindi rin lang naman nasa portion ka ng pagtatanong, medyo mag-ingay ka sa ganitong bagay. No? Ginagamit natin ito na pumili tayo ng mga verse pag may mga nagtatanong. Pero pagka gumagamit ka ng mga portion ng verse, dapat naintindihan mo rin kung ano yung context nun. Para kapag ay binalik sa iyo, na ginamit mo yung verse na yon sa tanong niya, ay alam mo rin kung bakit maliwanag. Okay? Na kung may susubo ka lang, tanong siya, tapos alam niya, kung parang sa chess, pinapakain, alam niya, nakasunod na gagawin mo para yari ka, mati ka. Pero hindi po ako may mag-chess. Ayoko ko lang na yan, boring eh. Gusto ko mag-bilyard. Boring ako dyan sa chess. Ano daw yan eh, laro tayo ng mga hindi mga talino. Maraming panahon. Okay. So, mag-ingat sa tatawag na proof texting. Para lang patunayan mo na, ito ang sabi ng Bible. Halimbawa, mapapatunayan mo ba sa akin na sinasabi ng Biblia na mayroong pangalan sa Bible na manalo. Ay, nangin ko na ito eh. Bumasa ng Bible. Sa lumang tipan yung binasa niyo. Merong word na manalo. Pero hindi yung tumutukoy kay Felix Manalo. Okay? Yung word lang. So kaya nga delikado yung yung word for word. Delikado yan. Para lang patunayan, pinuputol yung salita para masabi lang na sinabi ng Bible. Di ba? Katulad ng salitang
bang halimbawa maganda? Yan. Iwan na natin yan. Balikan ko na mamaya. Pangalawa, personalizing everything. Akala lahat ay directly tungkol sa iyo. Isip natin kapag nagbasa ka, ay lahat ng nabasa mo ay patungkol sa iyo. Kung balikan ko ulit, dapat kapag nagbasa ka, tingnan mo kung sino ang sumulat, kailan sinulat, anong kultura nila sa panahon na yan, ano yung tema, no? Ano yung context. Kung meron pagkakataon na gano'n, nagbabasa ka, at itulong sa iyo ng Diyos na ito yung dapat mong gawin, so why not? Bakit naman hindi? No? Espiritu Santo na nagturo sa iyo. Gawin mo. Pero hindi lagi. Huwag mong gawing talambuhay mo itong Bible. No? Hindi mo ito talambuhay. Okay? Ito ay merong pinatungkulan. Meron itong sariling storya. No? Ginagamit natin lang natin ito bilang reference sa ating mga spiritual na mga bagay patungkol sa mga bagay na pagtuturo patungkol sa Diyos. Pangatlo, excuse me po, mixing audiences. Yung Israel, dahil natin ang Bible, mahalaga na kung sino ang kausap dyan, ang kinakatungkulan, yan ba ay patungkol sa Israel, o yan ba patungkol sa church. Okay? Pang-apat, ignoring genre. Kasi ang Bible, yan ang pinasulat sa poetry, narrative, epistle. No? Sinabing narrative, nagkakwento. Sinabing epistle, sulat sa ganito, sulat sa ganyan, sulat sa Corinto, sulat sa Galacia, sulat sa Roma, sulat sa Epeso. Ayan. Narrative, nagkikwento. Dapat naiintindihan natin yung binabasa natin kung anong genre yan. Okay? Parang sa pag-awit, di ba? Yung mga awit, alam mo kung anong genre yan. Kung yan ba ay ballad, pop, pwede rin pop, no? Pop. Hindi po kasi ako senior. Okay? Kunti lang. Sorry lang. Okay. Practical steps to read with context. Ito ang pang-anim. Basahin ang buong chapter. Ayan. Ito ang tuturo sa atin ngayon ng ating Reading Sunday. Pag nagbabasa ka, meron kang isang text na ginagamit, basahin mo ang buong chapter. Okay? Katulad yung kanino, yung nag-analan ko kahapon, nanalangin si Jesus. Yung panalangin niya patungkol sa mga iiwan niya ng mga alagad at patungkol din sa mga member sa church na darating sa hinaharap. Okay? So, para malaman mo yun, basahin mo ang buong chapter. Kasi yung text ko, ano lang yun, 17, 20, 21. Kaya binasa ko yung before, pati yung after. Kaya naipindihan ko kung saan patungkol. Okay? Number 2, alamin ang author, audience, at purpose ng pagkasulat. Ganun po ang pag-interpret at pag-iintindi ng Bible. Okay? Ano yan? Ito, mahalaga ito. Author, audience, kasi yung audience niyan ay Hudyo. Huwag mong ilalagay sa kultura natin yung kultura nila. Kasi malayong malayo. Okay? Amen. Number 3, observe keywords and repeated ideas. Halimbawa, magas natin mapakinggan. Verily, verily, I say unto you. Pag sinabing mga repeated words, yan, mahalaga yan. No? Mahalaga yan. Number 4, compare with other scripture. Kaya ang tawag dito, ito yung pinag-aaralan natin sa mga nakaraan na scripture, interpret scripture. Yan. Ito yung natawag na sa hermeneutics ay collaboration. Collaboration. O correlation. What did it mean then? Anong ibig sabihin noon? Yan, dapat yun na makubasa. Pag binasa mo siya, ano kaya ang ibig sabihin sa panahon noon, nung salita na to?
How does it apply now? Yan. Paano ito maangkop ngayon? Itong binasa ko, itong napansin ko, itong tumatak sa isip ko. Ayan. Okay, number 7. Ito, last na ito. Key reminder. Context guards us, tapos ko ba tama tapos ko? From error and leads us to truth. 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay, application. Tatlong prinsipyo sa tamang pagbabasa o pagbabasa ng Biblia. Read slowly. Okay? Dahan-dahan ang pagbabasa. Pansinin mo yung mga quote, pansinin mo yung tundok, pansinin mo kung yan ay tandang padamdam, na nagulat, na kung yan ay mahalaga yun, kapatid. No? Kaya read slowly, not selectively. Basahin ng dahan-dahan, hindi pira-piraso. Huwag piliin lamang ang mga talatang gusto natin o pabor sa atin. Basahin ang talata ayon sa buong konteksto. Ano yung konteksto? Nailar natin kanina, balikan ko lang, para lang hindi kayo malayo. Number 1 ay book